Hi mga backyard, welcome back again to my YouTube channel. So, kumusta po kayo? Kumusta mga alaga nyo? So, for today's video mga backyard, samahan nyo ako dahil mangunguha ko ng kangkong para sa aking mga alagang ibon. Mas maganda kasi mga backyard na magbigay tayo ng mga gulay sa kanila para makatipid tayo sa mahal na patuka. Lalong-lalo na ngayon na masyadong mataas ng price ng canary seeds at saka sunflower na pwedeng ipakain sa ating mga alagang ibon. So tamang-tama, magbibigay ako ng kangkong ngayon sa kanila at saka ipapakita ko din sa inyo dahil yung apat ko na painakay sa aking cockatiel is i-harvest ko na sila dahil meron ng itlog ang kanilang magulang para hindi na nila maistorbo ang nest box ng kanilang parents. So huwag nating patagalin mga ka-backyard, start na tayo. So ito pala nangyari mga ka-backyard sa aking area ng kangkong na pinagkukunan ko para sa aking mga alagang ibon. So medyo hindi sila nakadami dahil nga sa masyadong malakas ang init dito sa area ko mga ka-backyard. So ayan. Pero kahit ganoon, thankful pa din ako dahil nakapagbigay naman sila ng mga dahon dito. So pwede tayo mamili ng mga magagandang dahon na pwedeng ipakain sa aking mga alagang ibon. So ang pagbibigay ko pala ng kangkong mga ka-backyard sa aking mga alagang ibon is dahon lang yung ibinibigay ko sa kanila para makaiwas tayo sa pagtatai nila. Dahil kapag sinabayan natin ng ganito mga backyard yung tangkay ng kangkong, lalong lalo na pag hindi sanay ang ating mga alagang ibon na kumain ng kangkong, ang tendency po niyan is maaari po silang magkasakit o di kaya magtatai ang ating mga alagang ibon. So para maiwasan natin ang ganong pangyayari mga ka-backyard, mas mabuti na dahon lang yung kukunin natin sa kangkong na ating pamimigay sa ating mga alagang ibon para hindi sila magtae. So humanap po na ako ng mga magagandang dahon mga ka-backyard para maganda ang pagkain ng ating mga alagang ibon ngayon. Dahil gustong gusto talaga ito ng aking mga alagang parakeets budgerigar, yung mga makukulit ko na mga maliliit na ibon. Ito talaga yung pinaka-paborito nila pag once namimigay ako ng kangkong sa kanilang kulungan. So hindi na nga pala ako nag gastos ng pera mga ka-backyard pag once nagbibigay ako ng kangkong sa aking mga alagang ibon dahil malawak naman itong pinagkukunan ko ng kangkong. So ganito po kalawak ang area ko dito na pinagkukunan at saka dyan po yung bahay ko mga ka-backyard. Tsaka nandun sa kabila yung aking mga alagang ibon, mga alaga kong pansi chicken na nasa munting backyard ko lamang. So hindi ko pa naman ito maubos ang aking mga kangkong dito dahil nga masyado pa silang marami, kaso lang masyado ng adult ang kanilang mga dahon dahil nga sa malakas na init. So kailangan nating mag-select ng mga dahon na hindi pa masyadong magulang dahil nga need ng mga fresh na dahon ng ating mga alagang ibon. So kaya ko sineselect ang mga batang dahon para makain ng aking mga alagang parakeets budgerigar. So ayan mga ka-backyard, tapos na ako nanguha ng kangkong. So punta na ako dito sa aking area para mahugasan ang kangkong para maibigay ko sa aking mga alagang ibon at saka mapakain ko na sila. Then mapakita ko na sa inyo mga ka-backyard ang aking iha-harvest na mga painakay na good na for harvest. So pinawisan talaga ako mga backyard na maraming pawis dahil nga napakainit ng panahon kahit na ang oras natin ngayon is nasa 3 PM pa po ng hapon. So damang-dama ko pa rin mga backyard ang init ng panahon dito sa aking area. So kailangan nating bigyan ng gulay ang ating mga alagang ibon para mayroon silang resistensya. So ayan, tapos ko na nahugasan mga ka-backyard ang kinuha kong kangkong doon sa aking munting backyard. So ready na to para sa mga alaga kong ibon na makukulit dito sa aking bahay. So dagdag tips ko pala sa inyo mga ka-backyard, pag once mayroon kayong mga ibinibigay gulay o ibinibigay na dahon sa inyong mga alagang ibon, dapat hugasan nyo sila para makaiwas sa mga insekto, di kaya makaiwas sa mga maduming dahon ng ating mga alagang ibon. Dahil pag hindi nyo hinugasan at saka nakain ng ating mga alagang ibon, lalo na itong mga parakeets budgerigar mga ka-backyard, so sila po yung mga malalakas kumain
So pag once nakain nila yung dahon na walang sapat na paglilinis, so ang tendency po niyan is magtaipon yung alagang ibon. So para makaiwas po, dapat linisan natin bago tayo magbigay sa ating mga alagang ibon. So ang nakikita nyo po ngayon mga kabakyard, ayan po yung i-harvest ko ng mga cockatiel. So 4 po sila. So bago kayo mag-open ng nest box mga kabakyard, dapat katukin nyo muna para makaiwas tayo sa pagkabasag ng itlog o di kaya sa pagkatakot ng parents na nasa loob ng nest box. Kasi pag once hindi nyo kinatok mga kabakyard and then binuksan nyo agad, so ang tendency po niyan is matatakot po yung parents na sa loob na naglimlim ng itlog. So baka madamay pa yung itlog at saka mabasag, so sayang naman. So mas mabuti na dahan-dahan lang sa pagkatok bago nyo i-open ang nest box katulad sa ginagawa ko ngayon. So ayan mga kabakyard, may 2 itlog na po ang aking parisan na cockatiel na albino hen at saka yung yellow face gray ko na cock. So ang cock po yung naglilimlim ngayon habang ang hen is nasa labas pa. So need ko na talaga na iwalay ang 4 na mga painakay na to para hindi na sila maka-istorbo sa breeding season ng kanilang parents dahil nga ready na din sila for harvest. Malalakas na silang kumain at saka kumpleto ng kanilang pakpak. So pwede na sila na i-harvest ko ngayon. So ang mga kulay po nila mga kabakyard is mayroon pong 2 lutino, isang albino at saka isang pearl. So ayan po yung i-harvest ko ngayon dito sa aking munting backyard. So doon ko po sila ilalagay sa aking flying cage para makalipad-lipad sila doon ng maayos at para hindi na nila maistorbo ang kanilang parents. So ayan mga ka-backyard, nag-start na nga pala ako na hulihin yung mga good for harvest ko ngayon ng mga painakay. So ang unang nahuli ko po is yung pearl ko na painakay. So ayan po siya mga ka-backyard. So ganyan po ang paghawak ng cockatiel mga ka-backyard pag once nag-harvest kayo, di kaya gusto nyong ilipat ang inyong pair na cockatiel para hindi kayo makagat. Dahil pag once hindi nyo hinawakan ng ganito, ang tendency po is baka kagatin po yung kamay nyo. Malalakas pa naman kumagat ang mga ibon na to. So baka masugatan yung kamay nyo. So ganun lang yung pagkahawak mga ka-backyard sa 2 daliri nyo. Dapat ipitin nyo ng konti ang kanyang ulo para hindi makagalaw sa kamay nyo na pwede kayong kagatin. So next kong hulihin mga ka-backyard is itong 3. So naghanda na nga pala ako ng 2 carrier dito mga ka-backyard dahil 2 cockatiel ang ilagay ko dito para medyo maluwag ang kanilang paggalaw-galaw dito sa loob. So ayan, nahuli ko na po ang aking lutino. So lutino cockatiel. So napakaganda po ng lutino cockatiel mga ka-backyard dahil sa taglay niyang pulang-pulang mata. At saka para siyang si Pikachu. So next ko namang nahuli mga backyard is yung albino ko na painakay. So ang kulay po ng albino, isa po siyang white cockatiel at saka pula po ang kanyang mata. So maganda din ang albino mga ka-backyard, lalong lalo na pag once ipinagpares nyo sila sa albino din na cock o di kaya albino na hen. So, ang tendency po nyo noon mga ka-backyard is makapagpalabas kayo ng back-to-back albino na mga anak. So, puting-puti po sila at saka maganda silang tingnan dahil malinis ang kanilang mga kulay. So, isa na lang mga ka-backyard ang kulang natin para matapos ko na ang pag-harvest sa kanila. So, nahuli ko na nga pala ang aking last na painakay. So, isa po siyang lutino cockatiel. So, ayan po mga ka-backyard ang kanyang kulay. So, ayan. So, medyo nasugatan nga pala mga ka-backyard ang kanyang pakpak siguro sa paglipad-lipad niya yon sa cage niya. Pero okay lang naman yun mga ka-backyard. At last, nakuha ko na sila. Hindi na nila maistorbo ang kanilang parents. So, ayan mga ka-backyard. Tapos ko na na-harvest ng 4 ko ng mga cockatiel. So, ang kulay po nila is isang pearl, 2 lutino, isang albino. So, ganyan po kaganda mga ka-backyard ang harvest natin for today sa ating mga alagang cockatiel dito sa aking munting backyard.
So, ang gagawin ko naman ngayon sa kanila mga ka-backyard, silipat ko sila doon sa aking flying cage para makalipad-lipad sila doon ng maayos. So, finally mga ka-backyard, nandito na ako sa aking flying cage. Inopen ko yung door sa flying cage ko at saka sa carrier para makapasok ng dalawang cockatiel ko dito para makalipad-lipad na sila. So, nauna na nga pala mga ka-backyard ng aking pearl cockatiel. So, itong lutino ko is medyo gustong-gusto pa talaga niya mga ka-backyard dito sa carrier mamalagi. Oh, hindi pa siya pumasok doon sa loob. Hindi pa niya nakita yung pintuan na pwede niyang pasukan para proceed na siya doon sa flying cage ko. Doon ka pumasok, huwag dito. Kasi nandoon na yung kasama mo. So, ang tagal pa mga ka-backyard no? Ang tagal pa niya nakakita sa pintuan mga ka-backyard. So, pumasok ka doon. So, pumasok ka na. So, medyo nahirapan na nga pala ako mga ka-backyard magpapasok sa cockatiel ko dahil nga ako lang yung nagbibideo mga ka-backyard, natulog kasi yung kapatid ko so hindi ko siya masabihan na videohan ako sa paglagay sa aking mga harvest ngayon. Pero okay na naman mga ka-backyards, pumasok na yung dalawa. So, proceed naman tayo ngayon sa dalawa din para malagay ko na sila dito sa loob para makalipad na sila ng maayos. So, ayan. Ito nga pala yung next na ilagay ko dito sa aking flying cage mga ka-backyard. Ang aking isang lutino and then yung isang albino ko na painakay. So, parang madali lang siguro itong makapasok mga ka-backyard dahil medyo malikot itong dalawang to. So, ganito lang pala mga ka-backyard ang lagay sa ating mga harvest na cockatiel. Pag once nilagay nyo sila sa carrier, so dapat buksan nyo lang yung small door ng carrier at saka yung pintuan ng inyong flying cage para tuluyan silang kumonekta doon at para makapasok na agad sila. So ayan, nag-start na nga palang pumasok ang isa. So successful mga ka-backyard, nakapasok na ang ating 4 na cockatiel. So dito ko muna sila isinama sa aking mga English budgie at saka sa aking mga parakits. So maluwag naman itong flying cage ko mga ka-backyard, kaya good na good po sa kanila. So ayan, ito po yung mga kasama nila mga ka-backyard ng aking English budgie at saka mga parakits ko. So medyo maluwag ang kanilang pagliliparan dito. So maka-exercise talaga sila ng maayos mga ka-backyard. So dahil tapos ko nang nalagay sa flying cage mga ka-backyard, so may migay na tayo ng kangkong sa aking mga alagang ibon. So ayan mga ka-backyard, nag-start na nga pala ako mamigay ng kangkong. So inuna ko yung flying cage ko at saka isinunod ko naman ang aking DIY cage na electric fan. So ang nagmamayari po sa cage na to is itong pair ko ng parakits Ballerigar. So mayroon po silang dalawang anak ngayon mga ka-backyard. Actually 4 po ang itlog nila, kaso 2 lang yung napisa. Dahil nga siguro sa init ng panahon mga ka-backyard. So bala ko pa naman itong ipagpahinga, kaso lang nagtuloy-tuloy mga ka-backyard ang kanilang breeding and then nagtuloy-tuloy ang kanilang pag-itlog. Kaya pinabayaan ko na lang sila. Sinuportahan ko na lang ng vitamins and then namigay na din ako ng mga gulay sa kanila. So sa ngayon nakapagbigay sila ng 2 painakay sa akin. So okay lang yun mga ka-backyard dahil alam ko naman na hindi talaga maganda ang breeding season ngayon pag once nakaproduce ng mga painakay ating mga alagang ibon dahil nga sa sobrang init ng panahon mga ka-backyard. So thankful pa din ako kahit ganon na medyo mainit ang klima dito sa aking area is nakapagbigay pa rin ng mga painakay ang aking mga pairing dito ng mga ibon. So ayan, nag-start na nga palang kumain mga ka-backyard ang aking ash gray na parakits. So dito naman ako sa kabila mga ka-backyard, bibigyan ko naman itong ibon ko na Frillback Hagoromo. So maganda talaga itong mga ibon ko na itong mga ka-backyard dahil gustong gusto talaga nila ang kangkong na binibigay ko sa kanila. So dito naman sa kabila mga ka-backyard, ito yung flying cage ko sa aking mga Frillback Hago, incomplete Hago at saka mga Hago breed ko ng mga parakit Ballerigar.
So, bibigyan ko sila ngayon ng kangkong dahil paboritong-paborito to nila. Para mayroon silang mapaglalaroan o mayroon silang makain na ibang recipe naman para sa kanilang area. So, ayan, nag-start na ako lang kumain mga ka-backyard. So, ito yung gustong-gusto ko mga ka-backyard sa aking mga alagang parakit budgerigar. So, pag once namimigay ako ng mga gulay sa kanila, so, nag-enjoy talaga akong tingnan mga ka-backyard ang napakatakaw nila na ugali sa mga kangkong na ibinibigay ko. So, dito na magtatapos ang vlog ko mga ka-backyard. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga lalabas kong videos patungkol sa aking mga alaga dito sa bahay. So, God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Mag-ingat po tayo palagi. Enjoy lang po tayo sa hobby natin kung saan tayo masaya.